Basahin natin nga yung 4:7 ng Henesis, Sis Luz. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo papahinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Basahin natin ang bagong Biblia, Sis Luz. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Sa Magandang Balita Biblia, basahin natin. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. Para maintindihan natin yan, naniniwala ka ba, Brad Mel, yung hindi nagawa ni Cain, nagawa ni Kristo? Opo, kapatid na Eli. Si Kristo ba napagtagumpayan ng kasalanan? Hindi po siya napagtagumpayan ng kasalanan, kapatid na Eli. Basahin natin ang unang Pedro, Kapitulo 3 o Kapitulo 2. Ganito ating mamabasa sa 2:22. Na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. So, hindi nanalo ang kasalanan sa Panginoong Kristo. Tama, Sis Luz? Tama po. Pero nanalo ba ang kasalanan kay Cain? Nanalo po. Nanalo po. So, tama ang sabi ng Diyos sa kanya, di ba? Opo. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba mamarapatin ka rin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, sabi ng Diyos. Yung kasalanan, pagka gumagawa ka ng mabuti, Sis Luz, no? Opo. Nakahandusay yun eh. Opo. Ano ba yung nakahandusay? Nakabulagta po. Nakahiga sa sahig. Ganun po. Hindi siya makakilos eh. Nakahandusay siya eh, di ba? Opo. Opo. Hindi siya makapagtrabaho. Nakahandusay siya eh, di ba? Opo. Opo. Kaya yung hindi nagawa ni Cain, nagawa ni Kristo. Na yung kasalanan mawala ng epekto. Tama? Tama po. Tama po. Kaya yung kasalanan hindi mananalo sa'yo. Alam mo ba kung ano ang pangunahing hindi po pwedeng matalo ng kasalanan, Sis Luz? Ano po ba? Basahin mo yung Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung palang Hades, may pintuan yun, ano? Mga pintuan. Opo. Hindi mananalo sa iglesia yung mga pintuan ng Hades. Opo. Ay ano ba ang pintuan ng Hades o ng impyerno? Hindi ba kasalanan?
Pag pumasok ka sa kasalanan, punta ka sa impyerno. Tama? Opo. Naniniwala ka ba ron, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli. Pintuan ng Hades, mga kasalanan, mga kalikuan, mga hindi katwiran. Papasok sa Hades yun eh. Yung pintuan pa lang ng Hades, hindi mananaig sa iglesia, di ba, Sis Luz? Opo, hindi po mananaig. Bakit? Kasi Kasi yung kasalanan nakahandusay sa harap ng iglesia. Parang ganito, no? Yung kasalanan, tumayo, niyakap si Cain. Tumayo, nakahandusay sa pintuan, pero niyakap si Cain, nakatayo eh. Pinatayo ni Cain yung kasalanan, di ba? Opo. Pero pagka si Kristo, handusay ka dyan. Di ba ganon? Tama po, hindi po siya makakabangon. Pag kay Cain kasi, pinabangon siya ni Cain. Kaya yun. Pero si Kristo, nakahandusay, nananatiling nakahandusay yung kasalanan, hindi po siya makaepekto dahil na si Kristo po yun. Kasi ang iglesia, hindi pananaiga ng pintuan ng Hades. Opo. Kaya hindi iglesia ni Manalo yung iglesia sinasabi ni Kristo eh. Bakit po? Talon-talon ng Hades yung iglesia ni Manalo eh. Katakot-takot na kasalanan lang nandyan sa iglesia na yun. Tanong mo kay kapatid na andyan yung pumapatay ng tao sa loob mismo ng kapilya nila. Tapos sa kanilang pagsamba, nagsasaksakan yung membro. Ang tatapang eh. Na mga membro yan, di ba yung 5 estudyante ng PUP na Katoliko, pinatay mismo sa loob ng kapilya nila sa may basement, di ba ganon? Opo, nakalagay po yan doon sa Supreme Court Reports Annotated, Volume 3. Kaya para sabihin ang tunay daw na iglesia, yung iglesia ni Manalo, napakalayo sa katotohanan yan. Talon-talon ng impyerno yung iglesia na yan eh. Ang katunayan, ang iglesia na yan, bukas na pintuan ng Hades yan. Opo. Samantalang yung tunay na iglesia ng Diyos, yung pintuan ng Hades, hindi mananaig sa iglesia, yung kasalanan, yung kasamaan. Kasi ang pintuan ng Hades, ibig sabihin, yun ang nagiging daan ng pagpasok mo, pagpunta mo sa Hades o sa impyerno. Ano ibig ko sabihin? Wala namang ibang entrance ng impyerno kundi kasalanan, hindi ba? Tama po. So, ang tanging paraan para mapunta ka sa impyerno o sa Hades, gumawa ka ng mga kasalanan. Kaya ang pintuan ng Hades, yung kasamaan at yung kasalanan. Pero sa iglesia ang totoo, hindi mananaig yung kasalanan na siyang pintuan ng impyerno o ng Hades. Nakukuha mo yan, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, nakuha po namin na hindi mananaig sa iglesia yung kasalanan. Kasi yung kasalanan, yun nga po ang pintuan ng Hades. Kaya sinabing pintuan ng Hades, nakabukas po yun, yung kasalanan. Pag pinasok mo, gumawa ka ng kasalanan, kung mo pintuan yun, dire-diretso ka sa Hades. Kaya po, doon ang punta sa Hades o impyerno. Pagka i-entertain yung kasalanan, ang kasalanan na siyang pintuan ng Hades, hindi pwedeng makapanaig sa iglesia. Dahil nga po, immune ang iglesia sa kasalanan dahil nandun si Kristo. Kaya ang kasalanan sa kanyang relasyon sa iglesia, ang relasyon ng kasalanan sa iglesia, nakahandusay siya sa pinto. Amen po. Hindi pwede yung kasalanan makaapekto sa katawang iglesia. Nasa labas siya ng katawan. No? Nakahandusay siya sa pinto. Opo. Naintindihan mo yun, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli. Kaya hindi
Kaya walang power yung kasalanan sa iglesia. Kasi nga po, immune sa kasalanan ng iglesia, yung tunay na iglesia, nakahandusay po, nakabulagta yung kasalanan sa pinto, kapatid na Eli. 7:8 nga ng Roma, Sis Luz. 7:8. Datapwat ang kasalanan nang makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa Teka, pamamagitan. Opo. ano ang paniwala mo sa kasalanan, Sis Luz? Yung kasalanan po, yung paglabag sa kautusan, pagsalangsang sa kautusan, yung hindi sa pananampalataya, kasalanan, yung alam na mabuting hindi ginagawa, kasalanan po. Iba yung kasalanan pwedeng lagyan ng person, parang person. Opo, pwede po. Ipinipersonify ng Biblia. Pangunahin ang nagpersonify ng kasalanan ang Diyos eh. Kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang sabi ng Diyos, ang kasalanan nahahandusay sa pintuan. So, ipinipersonify ng Diyos. Ipinipicture ng Diyos sa atin. Pinakikita niya yung isang larawan. Parang ipinipersonify niya na ang kasalanan parang isang bagay na nakaabang palagi. Opo. Tapos, pag nakasumpong ng pagkakataon, aatakihin ka niyan. Naintindihan mo? Opo. Kaya lagi siyang nakaabang sa pintuan eh. Pero pagka gumagawa ka ng mabuti, nakahandusay lang siya ron. Pwede mo siyang tapak-tapakan eh. Tama? Tama po. Basahin natin ang 7:8 ng Roma. Datapwat ang kasalanan nang makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin. Di nag-aabang pala siya ng pagkakataon, no? Opo. Ano sabi ni Pablo? Tuloy mo. Datapwat ang kasalanan nang makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Kaya yung palang kautusan, nagbibigayan ng buhay sa kasalanan. Ang kautusan po ay nagbibigay buhay sa kasalanan. Bakit po? Kung saan may utos doon siya umaatake Tama po. Di ba? Opo. Pagka may utos, yung kasalanan, sasamantalahin ka na may utos, huwag ka mangangalunya. Kaya mangalunya ka, sasabihin sa'yo ng kasalanan. Kasi, nagwawagi siya pag may utos at nilabag mo. Pero may utos man at hindi mo nilalabag yung utos, sinusunod mo ang Diyos, talo kasalanan. Tama po. Sige nga, kung tama nga. Yung pong sinasabi nyo, na ang kautusan, siyang nagbibigay buhay sa kasalanan. Kasi, kung saan yung utos, doon po umaatake yung kasalanan. Kung alin yung may utos, doon siya aatake para palabagin ka doon sa utos. Kaya pagka nilabag mo yung utos, mananalo yung kasalanan, nabubuhay po siya. Pero kung meron mang utos, hindi mo naman nilalabag, wala ding epekto yung kasalanan. Patay pa rin siya kasi hindi mo naman nilalabag yung utos. So, pagka ang utos sinusunod, pinapatay mo ang kasalanan. Tama. Pag ang utos sinusuway, binubuhay mo ang kasalanan sa'yo. Tama? Tama po. Naintindihan mo ba yun, Radmel?
Opo, awa ng Diyos ang liwanag po sa amin nun, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Pag ang utos po, sinusunod, pagpatay po sa kasalanan. Pero pagka ang utos po ay nilalabag, pagbuhay po pala sa kasalanan po yun, kapatid na Eli. Halimbawa, may utos dito, nilabag mo yung utos dito para mo binuhay yung kasalanan. Binigyan mo ng chance kasi naghahanap lang siya ng pagkakataon. Kaya sabi ni Pablo, ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon, gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Yung kasalanan, nakakasumpong ng pagkakataon pag may utos. Opo. Naintindihan mo yun, kapatid na Luz? Opo. Nakakasumpong po siya ng pagkakataon pag may utos. Bakit? Kasi pag sinabi ng utos, huwag kang mananakin, uudyukan ka naman ng kasalanan. Sige, sakinin mo yan, sakinin mo yan, sakinin mo yan. Di ba ganon? Ganon nga po. May espiritu kasi ang kasalanan Espiritu ng demonyo yan Kaya kung walang utos, hindi siya magtatrabaho Kasi walang epekto Pero kung may utos, makaka-apekto siya, maidi-destroy ka niya, masisira ka niya. Kaya kung kailan may utos, saka siya tatrabaho. Kung ikaw naman ay sumusunod sa Diyos, kaya nga naglagay ng Diyos ng utos para wag kang magkasala. Kaya naglagay siya ng utos para pigilan ka sa masama. Kaya pag sinusunod mo yung utos, minamardir mo yung kasalanan. Pero pagka nilalabag mo naman yung utos, ginagawa mo, binubuhay mo naman ang kasalanan. Naintindihan mo na, Sis Luz? Opo, ayaw ng Diyos, naintindihan po namin. Unang-una, mga kapatid, ang kasalanan parang isang person na laging nakaabang. Kasi may espiritu ng demonyo ni Satanas na nagpapalakas ng hatak ng kasalanan sa tao. Laging nakaabang yan sa labas ng pintuan. Pero hindi makakapasok yan sa loob ng iglesia. Hindi mananaig ang kasalanan. Ang pintuan ng Hades hindi mananaig laban sa iglesyang itinatag ng Panginoong Hesus. Kaya lahat ng kasalanan gawin ng tao nasa labas ng katawan, sa labas ng iglesia nangyayari. Within the jurisdiction of the church or the body of Christ, sin has no effect whatsoever. Kaya dapat maintindihan nating mga magkakapatid na dalawa ang epekto ng kautusan. Pag sinunod, pinapatay mo ang kasalanan. Pag nilabag, binubuhay mo ang kasalanan at binibigyan mong pagkakataon na maipasok ka sa impyerno. Kasi ang kasalanan, larawan yan ng pintuan ng impyerno. Pero, kung siya ay hindi mo papansinin, hindi mo susundin ang gusto ng kasalanan, nasa labas naman siya ng pintuan ng iglesia. Nakahandusay siya ron. Parang KSP, kulang siya sa pansin. Di ba ganon, kapatid na Luz? Opo. Pag nilabag mo utos, para mo siyang pinansin, binuhay mo't itinayo, at pagkatapos pinabayaan mong lamunin ng pagkatao mo. Sa iglesia, hindi magagawa yun ng demonyo na ilublob ang iglesia sa kasalanan. Ang iglesia itinayo ni Kristo, may assurance, may garantiya ni Kristo dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang iglesyang kanyang itatayo, hindi pananaiga ng pintuan ng impyerno. Bakit ganun, kapatid na Luz? Alam mo ba sikreto nun? Bakit nga po ba? Kasi merong darating na kasalan Opo. May kasalan.
pinaghahandaan ng ama yun, ikakasal niya yung kanyang anak sa kanyang kasintahan. Basahin natin ang 2 Korinto 11:2. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Paano tayo dapat maiharap kay Kristo? Tulad po sa dalagang malinis. Kaya kailangan ng iglesia malinis eh. Tama? Tama po. Ano ang paraan ng Diyos para manatiling malinis ang iglesia? Basahin natin ang 5:26 ng Efeso. Upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Tuloy. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan ang intensyon ng Diyos sa iglesia, kaya hindi papayag ang Diyos na ang iglesia madungisan ng kasalanan. Lahat ng kasalanan gawin ng tao nasa labas ng katawang iglesia. Hindi e-epekto ang kasalanan sa iglesia. May immunity ang iglesia sa kasalanan dahil ito'y pinangunguluhan ng Panginoong Jesucristo. Ang sakripisyo ni Kristo ay sapat para ang nagagawang kasalanan ng individual na sangkap sa kanilang sariling katawan ay maalis at matakpan ng sakripisyo ni Kristo. Naintindihan mo yun, Sis Luz? Opo, kapatid na Eli, ito po yung pinaka-iintay natin. Kaya pala, ipine-preserve ng Diyos ang iglesia. Ayaw po niya na makapasok ang kasalanan dito kasi meron nga pong pinaghahandaan yung araw ng pagkakasal sa kordero na sinasabi sa Apokalipsis 19:7. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Kaya po, ayaw ng Diyos na makapasok ang kasalanan sa iglesia dahil po dito. Gusto ng Diyos maipreserve ang iglesia, kagaya ng sinabi sa yung walang dungis o kulubot. Ayan, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat na maging banal at walang kapintasan. At yun nga po yung pinagdadaanan sa iglesia sa proseso ng bautismo. Kung kailan hinuhugasan, nililinis, at meron pa pong obligasyon na ingatan. Kung tayo nasa iglesia, meron tayong pag-iingatan sa isa't isa. Yung sinasabi sa 1 Korinto 25 na upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At pati yung mga obispo po inuutusan na ingatan ninyo inyong sarili ang buong kawan. Na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya po, pagka nga may kasalanan individual, yung mga sangkap ng katawan, yung pong kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, sapat yun para linisin yung kasalanan ng bawat individual na miyembro o sangkap ng katawan. Kung ang nagawa nilang kasalanan ay hindi naman po nila inintensyon, hindi nila pinlano, hindi nila sinadya, hindi nila ginawa na talagang paglabag na sinadya, napapatawad po yun. Kasi from time to time po, palaging ginagawa ng Diyos yun, palagi niyang nililinis ang iglesia. Kasi itinataan nga po yun dun sa pagkakasal. Doon po yun sa paraiso na. Yung pagkakasal sa kordero sa kanyang asawa, na yun na nga ang iglesia. Kaya hindi papayag. At kung pag-uusapan batas, kaya kailangan tayong makasal sa kordero,
para makabahagi tayo sa mana. Dahil kung hindi ka talagang lehitimong asawa ng kordero na tagapagmana ng lahat ng bagay, wala kang karapatan sa mamanahin. Di ba ganun sa batas, ano? Hindi ka talaga kasal, hindi ka kasama doon sa mamanahin. Pero pag nakasal ka, kasama ka sa mamanahin. Ang ama ang nagbibigay ng pamana kay Kristo ng lahat ng bagay. Siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Basahin natin ang... Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagan na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Na sa Si Kristo ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Para madamay ka at magkaroon ng karapatan sa mana, kailangan makasal ka dun sa tagapagmana ng lahat ng bagay. Di ba ganun sa batas, Sis Luz? Tama po yun. Kaya yung kasal na yun, mahalaga yun. Yun ang act na kung saan ipagkakaloob ng Diyos sa iglesia at sa mga makakasal kay Kristo ang lahat ng karapatan ni Kristo bilang anak ng Diyos. Sana maging bahagi tayo sa bagay na yun, mga kapatid. Kung loloobin ng Diyos at sa Kanyang tulong, makasama tayo doon sa sinasabing kasalan sa Biblia. Kaiba kasi yung kasalan na yun eh. Yung kasalan na yun, dapat lahat nakadamit pang kasal eh. Basahin natin yung talinghaga sa Mateo. Ganito ating mababasa. May nakita yung hari na hindi nakadamit kasalan eh. 22:11, Sis Luz. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamta ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan?" At siya'y naumid. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin." Sino ba yung nakitang hindi nakadamit kasalan na ipinagapos at pinatapos sa labas para doon ang pagtangis at ang pagngangalit ng ngipin? Basahin mo nga uli, kapatid na Luz. 2:13. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin." Tuloy. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Yun pala yung mga nakaanib na tinawag, pero hindi nahirang. Yung mga walang damit kasalan na yun, Sis Luz. Yun ang itatapon sa pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yung mga tinawag na anib sa iglesia, pero hindi nagkaroon ng damit kasalan. Ano naman ba yung damit kasalan? Balikan natin ang Apokalipsis 19:7. Tayo'y mga galak at tayo'y mga agsayang mainam, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Anong damit ng asawa? 8. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ayun, yun pala ang damit ng bride, ang damit ng iglesia, mahalagang lino, makintab at tunay. Yung mahalagang lino, yun ang matutuwid na gawa ng mga banal. Kaya yung nakita sa kasalang, hindi nakadamit kasalan, ibig sabihin, hindi gumagawa ng matuwid yun, kaya ay pinadampot, pinatalian ng paat kamay, pinatapon sa labas. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, yun po pala yun. Yung damit kasalan, yun po yung mahalagang lino, mga matutuwid na gawa ng mga banal.
yung nakitang isa doon sa kasalan, wala siyang damit ng kasalan, ibig sabihin, wala siyang matutuwid na gawa. Kaya po siya ipinatapon at inalis doon sa kasalan. Yun, kapatid na Luz. Opo.